Yes. Magandang araw sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ngayong araw, Oo, magandang morning sa lahat. Ano ba pag-uusapan natin? Pero bago yun natin ipasok yan, isang like, isang share. Good sa po tayo dyan. At pasalamat tayo Umabot na tayo ng 50,000 new subscribers. At doon sa mga latihan na walang sawang sumusubaybay, maraming salamat po. Ngayon, ano ba meron? Nako, eto na po. Parang kumakambyo itong kung sino yung taga Laguna. Nagpa-interview agad. Hindi naman daw niya inutusan, di umano, itong si Grijaldo. Bakit nagkaganon? At mamaya abangan nyo kung paano binoljak si Laila diyan sa Senado. Sino bumoljak? Alamin nyo sa ating video, sa dulo ng ating video. Pero bago yan, ini-invite ko muna kayo. May join button dyan. Kung gusto nyo sumama sa mga talakayan, mag-join na kayo. Isang malaking bagay po yun para maging maayos, maging maganda ang ating YouTube channel. Isang like, isang share. I-like ang video. Ito na. Ano bang meron? Bakit bigla siya nagpa-interview? Sabi dyan dito, Grijaldo, only trying to discredit House Quadcom. EJK, prove panel chair. Parang mali yung no? Diba? Ang usapin kahapon ay war on drugs, no? Bakit parang pinipilit dito may EJK? Wala naman nababanggit doon sa hearing. Diba? Sige, pasok mo na kuya. Ano ba meron dyan? Pasok. Si Representative Dan Fernandez, Chairperson ng House Committee on Public Order and Safety. Isa po sa co-chairman ng House Quadcom. Magandang gabi po sa inyo, Representative Fernandez. Jonathan Maestrado po ito, sir. Good evening, Jonathan. Saka sa mga taga-subaybay sa iyo. Opo. Representative Fernandez, Sir Dan, kayo po yung special mention doon kanina sa Senado. Meron pong mga pahayag po itong si Police Colonel Hector Grijaldo na kayo daw po kumbaga ipinilit po ninyo siya na patotohanan yung naging mensahe po, pahayag po ni retired Police Colonel Royina Garma na meron pong reward system sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Well, nakakatawa nga si Colonel Grijaldo Kasi hindi naman siya importante sa Quadcom Parang nagpapaka-importante. Bakit? Hindi naman daw importante. Bakit nyo inimbitahan? Diba? Yan ang isang katanungan. Diba? Tapos sasabihin mo, nagpapa-importante. Ulitin natin, Yun ay bigla lang natin na-interrupt si Kuya. Kasi, nung gustong-gusto nyong bigyan ng statement, ng affidavit, ng false affidavit di umano, para magsalita laban sa dating Pangulong yung Duterte. Nung ayaw na ng tao, ngayon hindi na ngayon siya importante sa inyo. Yan ang sabi sa video. Tayo reactionista lang naman. Gusto mo, iulitin natin. Pasok. System sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Well, nakakatawa nga si Colonel Grijaldo Kasi hindi naman siya importante sa Quadcom Kumbaga parang nagpapaka-importante siya ngayon. As a matter of fact, hindi ko naman siya tinatanong doon. Alam mo, istorya yan ganito, Jonathan. Mm-hmm. Si Colonel Rohina, sinabi niya na makakatulong sa kanyang affidavit na sinabit sa amin, yung second affidavit, ay yung kanyang kaibigan na si Colonel Grijaldo kasi magka-classmate yung dalawang yan. So ngayon, sinabi niya sa amin yun. At sabi namin, sige, patawag nga natin si Hector Grijaldo. At ang sabi ko nga, ando sana natin yung dalawang lawyer niya para at least mag-witness din sa pag-uusapan. So ngayon, tinatanong namin siya kung ang sabi ni Colonel Rohina Garma, ikaw daw yung makakapagpatunay na meron talagang makakapagpatunay sa amin na talaga nangyari yung mga sinabi niya. Apo. Pero nag-deny naman si Colonel Grijaldo. Sabi niya, wala po ako alam dyan, hindi ko po alam yan. At kaya nga madinig ko nga yun na tinuturo pa niya yun noong 1999. Totoo yun na sinabi ko itong 1999. Nasa kanito, ng mga panahon yan, na hindi pa po ako dyan, ganyan-ganyan. So, naniwala kami sa kanya. So, there's no coercion, no harassment. At ang nakiusap lang sa amin noon ay si Colonel Garma na makakapag-confirm sa kanya. Ngayon ang tanong dyan ay Jonathan, bakit pa
ginagawa to ni Colonel Grijaldo. Bakit Of course, nga ba, sir? para i-discredit yung ating pong Quadcom na para patunayan na meron gantong mga harassment coercion na nangyayari sa mga resource person na iniimbitahan natin. Wala po kaming ganyan. Wala kaming intensyon na ang ating pong mga resource person ay ating pong pilitin. As a matter of fact kami talaga, pag gumagawa kami ng mga ganyang affidavit, yan po ay talagang dumadaan yan sa masusing betting kung saan ay patutunayan na tama yung mga sinasabi. Kaya nakakagulat, nakakagulat yung Nakakatawa, no? niya, pero ako nagre-research ako kung bakit niya ginawa to eh. Opo. Alam mo ba? Sa tingin nyo ho, bakit nga ba? Kaya yan, may ads lang ha, mga kasama ha. Well, now I realize na itong si Colonel Grijaldo was a former controller ng I think Region 4A or Region 6 during the time of General Bato. So I think may connection doon sa mga question ko kay Colonel sino ba yung Colonel na Ayunda ng tungkol din sa pagpatay kay Mayor Halili saka kay Mayor Perez na kung saan ito si Colonel I forgot to say name again na siyang umaresto kay Norbin Tamisin at tinanong ko yung tungkol dun sa anong relationship niya kay General Bato. Dito dito nagsimula yan and I think they're trying not only to discredit the Quadcom but also to personally attack this person. But of course, alam mo, medyo hindi ko na masyadong papansin yan dahil nga walang koneksyon yung kay Colonel Grijaldo kasi nga yung kanyang participation ay nung siya ay chief of police nung Mandaluyong kung saan siya ang involved doon sa pagpatay kay Colonel Barayuga dahil during his time I think kung wala atang police report or kulang yung police report na ginawa niya. Opo. Sa tingin nyo ho, itong pahayag na ito ni Police Colonel Hector Grijaldo ay kumbaga po makakahadlang sa iba pang posibleng maging testimonya sa mga susunod na Quadcom hearing ni retired Police Colonel Royina Garma? Well, ako hindi siya makakahadlang kasi nga sa totoo lang hindi nga kami hindi nga siya ganun importante sa Quadcom. Wala kumbaga parang wala siyang bearing. Nagkataon lamang. Yun sabi mo yan ha. Yan si Colonel Grijaldo at siya na makakapag-support doon sa mga sinabi niya. Alam mo, meron pa kasi istorya yan Alam mo, ito mas deeper. Okay. Prior sa Quadcom hearing namin with Colonel Garma. Si Garma kasi humingi ng ano sa atin niya, ng audience. Through a friend na kaibigan ko at kaibigan din niya. Ito, lumalabas na. Diba? Sa kanyang bibig, na ito si Garma ay humihingi na ng diba? Kasasabi niya lang. Ngayon, ito ang sistema. Bakit daw nagkaroon ng ganon? Unang-una pa lang, nagpa-interview na kayo. Dalawa kayo. Diba? Ng isang chairman. Na sinabi nyo, baka daw pagdating sa Senado ng mga resource person nyo, magsibaligtaran. Kaya naman pala kayo natatakot, meron naman palang ganun talaga. So eto na, buti na lang yung tao, buo ang paninindigan at may prinsipyo sa buhay. Ngayon, nung hindi nyo nakuha yung gusto nyo, sasabihin nyo, walang bearing ngayon. Hindi importante ngayon si Grijaldo sa investigasyon nyo. Samantalang nung una, gusto nyo bigyan ng affidavit, false affidavit di umano, at sabihin na ganito ay ganire, ganito ay ganoon. Di ba? Totoo? So ngayon, sinabi mo pa sa video, nakasabi mo lang, na makakatulong kay Garma. Ito ang tanong. Baka pag umaten si Garma, yan din ay magkakanta-kanta. Dahil nga yung classmate niya ay kumanta na. Hindi malabo. Pwede siyang kumanta. Kasi nga, meron siguro siyang naramdaman si Garma diyan sa house na medyo di umano panggigipit kaya siguro napakanta ng abakada. Yun lang ang sabi ni Alvin dito. Binasa ko lang. Ngayon, ang tanong dito, mga kasama, kayo ba ay naniniwala dito sa ngayon ay statement nito? Kung sino yung taga Laguna at pinapaliwanag dito na itong si Grijaldo ay wala nang
Oo, wala naman daw bilang pagdating sa kamera. At siya daw ay nagtataka kung bakit daw ginawa ni Grijaldo, yung gantong pagbaligtad. Kami ho, hindi na rin magtataka. Diyan sa kamera. At sasabihin nyo pa, yan sa statement nyo, diyan sa interview nyo, na sa susunod, hindi naman daw, makaka-apekto. Iyan ang tanong. Tuloy natin ito. Major Mola, sinabi niya na ni Major Mola sa atin na magkakaroon ng parang revelation sa amin si Colonel Garma. Noong una, siyempre, tinatanong namin ano bang magiging usapan. Kasi ako, ayoko makipag-usap kung ano bang pag-uusapan. So, gusto ko malaman Sabi kasi may magsasabi daw ng totoo. So sabi ko, sige, pagbigyan natin. So kinausap ko si Chairman Ace Barbers. Sabi ko kay Chairman Ace Barbers, para makikipag-usap daw si Colonel Garba kasi may mga i-reveal daw siya. Willing ka ba na puntahan natin? Sabi niya, sige, puntahan natin. Wala namang problema So, pumunta sa amin sila Colonel Garma. Now, ang usapan kami lang, biglang andun yung si Colonel Grijaldo. Pero nandun si Colonel Grijaldo, hindi na nagsalita si Colonel Garma. Wala na siya sinabi kahit ano. Sa tingin niyo bakit? Kasi nga sabi ng kaibigan natin, yung si Mola, na sinasabi na ganito nga na malamang na sabihan nitong... Ngayon, kaibigan niya na si Mola. Ewan, ano ba talaga ang totoo, kuya? Ngayon, ang sabi ng mga taga Laguna, galit na galit sila bakit daw ginawa mo yun? Ngayon, eto, baka minsan baka nga mangyari nga yung kinakatakutan ng lahat, no? Na baka magkita at magkaharap nga kayo ni Senator Bato, hindi natin mawari kung ano ang palabas na mangyayari. Siyempre, yung tao parang nadidiin at ginagamitan ng resource person na hocus-pocus di umano. Yung kay Brad Carpio to, sabi niya, yan sa house na yan, marami nang hindi naniniwala. Bakit? Kibiruin niyo kung ano yung tanong nila, gusto, oo o hindi. Yes or no. Pag nagsalita ka ng taliwas sa tinatanong nila, ikaw contempt ka. Yun ang sabi. Eto ano pa meron? Ipasok mo, kuya. Kung si Grijaldo, si Colonel Garma na huwag magsalita. So, well, yun yung mga sinabi sa atin. But, of course, lahat to ay mga sinabi lang nila. But pag tinatagni-tagni mo na yung pagkakataon ngayon, sabi ko, may connection to. They wanted talaga na to succeed yung ating pong ginagawa, and at the same time, discredit talaga itong ating pong Quadcom. Naku? Kasi nga, nagtatlag sila, naglalabas sila ng mga bombshell doon sa Senado. Nagkakautal-utal na si kuya. Sa amin naman, hindi namin binibigyan ng special attention. Kasi nga, wala ayaw niya magsalita, hindi ka namin pipilitin, diyan ka lang sa tabi. Hindi ka na namin, kung kailangan namin yung information about kay Barayuga, doon ka lang namin tatanungin. Ang tanong, ano yung statement na sinabi ni Colonel Grijaldo na pumasok kayo sa kwarto, dalawa pa kayo, kung sino yung taga Maynila. Bakit gagawin ng tao yun kung hindi totoo? Tsaka mamaya pakita may CCTV dyan, baka mamaya magulat kayo na pumasok nga kayo sa kwarto. Diba? Yun ay sole statement yun. Affidavit niya yun. Tsaka dyan sa inyo, wala ata siya di umanong affidavit na binigay. Diba? Kasi bigla niyong inimbitahan. Sabi lang ni Karma na makakatulong sa investigasyon. Naniwala naman kayo. Iyon ang tanong. Mga PMA, mga PNPA yan. Mga ayer yan. Nako po. Yan ang sabi doon. Eto. Yun nun. That's all. So after nitong nasabi niya sa Senate hearing, paano po yan? Iimbitahan niyo ho ba siya? Pagsasalitain niyo po ba magiging resource speaker sa Quadcom hearing? Well, lagi naman silang naiimbitahan yung mga may involvement doon sa mga issue namin. Kasi katulad nung sa kanya, si Barayuga yung pinag-uusapan sa kanya, naka-standby siya doon if ever that he will be asked about the Barayuga case. Because siya yung chief of police nung tinransfer siya from Region 7 nung mamatay si Barayuga. Yun yung issue about him. At another issue na lumabas doon, yun na nga, nung nagsalita si Colonel Garma about him. That yan ang kaibigan ko na magsasalita tungkol sa mga sinabi ko. Yun lang yun. And then suddenly, yun na nga, nakita namin nagulat nga ako sabi ko, Ang tanong, sabi lang sa video magkaibigan pala yan.
Si Colonel Grijaldo at si Garma. Eh bakit nilaglag ni Garma kung kaibigan niya? Hindi sila magkaibigan. Oo. Magkaklase. Ayon, sa video sa Senate, magkaklase sila. So ngayon, para makakuha di umano na impormasyon, akala makakakuha at akala di umano ay mabibigyan ng statement na hocus-pocus, nabigo. Ngayon, hindi na pala ngayon walang bilang na ngayon si Grijaldo sa kamera. Ayan ang sabi sa video na ito. O, tuloy! Maganda itong kanilang ginagawang pag-discredit sa Quadcom. I think they are doing their best, no? Para at least masira yung ating pong ginagawa sa Kongreso. Apo, Representative Fernandez, Tanong, para masira, madiscredit ang Quadcom. Sira na po. Marami na po nakakaalam. Talagang hindi na po maganda ang ginagawa dyan. Oo, kahit po bata naaasar. No? Biruin nyo magtatanong. Yung tanong ay hindi naman related doon sa iniimbestigahan. Oo, maraming insidenteng ganyan, Baka mamaya i-play natin yung video, magulat ka sa dami. Biruin mo nagpa-parlor ka na ba? Nagpariban ka na ba? Yan ganyang katanungan na hindi maganda. Kaya nga sabi nga sa Senado, yung investigasyon kahapon, hindi kami nagtatanong dito kung yes or no ang sagot. Kung ayaw mo magsalita, gagalangin ka namin. Hindi ka namin niya iko-contempt. Hindi ka tatakutin, Kung ayaw mo sumagot, iko-contempt. Hindi ganun. Magagalang po sila, maayos. Yan sa Senado. Kita nyo, kahit naggagalaitin na, mamaya ipapasok natin yung video na galaitin na kung sino yon sa PhilHealth issue. Galaitin na. Tsaka mamaya ipapasok natin yung video na binoljak siya. Kung sino man yung bumoljak, alamin nyo mamaya. Pasok. Reaction po, ang sabi po ni, may nabanggit pong statement si Senador De La Rosa na ayaw daw po or ayaw nilang maging guest ng isang gag show pertaining to Quadcom. Ayan na natin taong bayan na magsabi kung ano yung gag show. Alin ang gag show? Hindi ko alam kung alin yun. Biglang cambio ginagawa po natin ito. Ebidensya po na dumarating sa amin ay... Walang ebidensya na dumarating sa inyo. Oo, di umano. Ang ginagawa nyo, nagpapabricate kayo di umano. Yun ang sabi ni Alvin. Bakit kayo gumagawa ng sarili nyong script? Diyaan. Yun lang. Kaya next time, gayahin nyo yung ginagawa ng ng Red Ribbon Committee. Gayahin nyo. Wag kayo yung pangunang-una. Wag kayo magpagalingan. Hindi naman kayo kasi mambabatas talaga No? Ngayon, napupulaan kayo. Sabi sa Laguna, naku. Abangan na lang natin sa susunod, Mayo. Alam nyo na, mga taga Laguna. Tuloy. Binabalidate namin, binibetting po namin yan. We confront all the evidences. Kung yan man po ay testimonial, documentary, yan po ay aming pinag-aaralan bago namin po ilabas. And that's the reason why yung sinasabi po ni Colonel Garma na i-confirm ni Grijaldo yung kanyang mga sinabi. Isa yun sa mga betting process na ginagawa po namin. Unfortunately, hindi po siya nag-bet doon sa sinabi po ni Colonel Garma. And that's the reason why hindi na po namin siya kinausap. Nako! Kaya nga nagtataka tayo bakit may ganung sitwasyon. Apo, ano po ang status ng imbitasyon po ninyo kaya Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na dumalo po sa Quadcom, sa susunod na Quadcom at kailan po yun? Sabi kasi, di ba, by November? Kasi meron kami November 6 So, if he's going to attend, better for all of us. All right. Sige. Magandang gabi po sa inyo. Pahinga na. Eto lang Nako, nakakagulat Biglang cambio si Kuya. So, eto na. Ilabas naman natin yung video patungkol. Eto na. Galit na galit Bakit kaya nagagalit ito? Bakit yung naging problema at bakit nagagalit ka? Pwede mo bang explain sa amin? Bakit gigil na gigil ka? Sinasagot ka naman ng dating Pangulo pero
Oo, yun nga lang, medyo hindi maganda kasi yung tabas ng nguso mo. Ay, nguso mo, yung boses mo, yung pananalita, yung tono, no? Talagang may pahapyaw, may pandiin. So, kaya siguro, yung pagsagot sa'yo ng dating Pangulo ay hindi mo magustuhan kasi nga, oo, ang panig mo ay para sa kadiliman. Ay, kadiliman. Ano ba? Oo, kayo na hong bahala, mga kasama, kung ano ang sinabi sa video. Panoorin. Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair, Yes, Senator Risa. alam na alam ko po na matatalino ang mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes. say as a It's not civilian, a- sa well, professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view. That, Yes, It's not tama. my view only, Mr. Chair. ng- Thank you for hindi ka putting it on. dumaan. Ito lang. Kami po ay naniniwala na mga kriminal ay salot sa lipunan yan. Kung ikaw, ate, kinakampihan mo ang mga kriminal, hindi ho makatao yan. Alam nyo ba kung bakit? Ang kriminal, ang nagiging sanhi at nagdudulot ng kasamaan sa lipunan. Pasalamat kami, may naging presidenteng ganyan eh. Dahil kung wala, hanggang ngayon, naghahasik pa ng mga... Diba? Ngayon, nagbalikan na naman. Diba? Bakit gigil na gigil ka, ate? Yan ang tanong ng ating kababayan. So, tuloy natin. Record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor, ako alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Ulitin natin, ha? please. Ulitin natin, ha? Marami po ang naging natuwa. Alam niyo bakit? Masaya ang tao kasi tumahimik. Naging matahimik ang buong Pilipinas nung naging Pangulo. Ang dating Duterte, ang Pangulong Duterte. Kaya nagkaroon ng kasiyahan dyan sa Senate. Ulitin natin, ha? Pakinggan nyo. Sana mapagbigyan nga tayo eh. Kung pwede lang sana maging Pangulo ulit ito eh. Di ba? Pakinggan. At Alam kung niyo- pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Natuwa ang mga tao. Osaa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. President, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is Marami coming ka rin from. siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember Calling her. calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na ang... Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang
revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yan. Di ba? Nagsisinungaling yung gaga na yun. Ayon sa video. Totoo naman. Yun nga di ba? Binigyan ng statement si Grijaldo. Hindi nila nakuha. Malamang si Karma, kaya nag-iiyak doon. Hindi niya na. Wala na siya kakampi. Akala niya hindi siya susuportahan ng mga kapulisan, no? Ngayon, eto po, napapansin nyo. Sabi nga ng dating Pangulo, ako ang ikulong nyo, wag yung mga pulis, kawawa yung mga pulis. Sumusunod lang yan sa utos ko. Kita nyo? Ganyan po ang mandato ng Pangulong Duterte dati. Sana bumalik yung ganon, no? Magkaroon pa rin ng presidenteng ganon, no? Nasa likod ang Pangulo. Kasi, ang mangyayari, kung hindi babaka pa ng Pangulo, matatakot ho ang mga kapulisan manghuli na malalaking mga individual o mga sangkot sa mga illegal. Kasi may mga malalaking kasabwat din yan. Kaya po, nakaback up ang dating Pangulong Duterte. So, maganda ang nagawa. No, eto nga, nagtataka tayo, bakit may mga ibang senador makakaliwa ang datingan para sa atin. No? Yun ay siguro baka talagang yung utak nila ay medyo baliko. Kaya ito sa video na ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya binoljak. Kaya ba akalain nyo? Akalain nyo na dati ka na palang bakit ngayon ka lang ngayon mo lang sasabihin yan? Ngayon ka lang magkakaroon ng boses, bakit noon ikaw ay nasa posisyon? Mataas na posisyon. Eto, ipasok mo ate, ano ba meron? Pasok! Sponsored. Kung binigyan sana ng pagkakataon na talagang ituloy yung investigasyon na yon, na mas magiging seryoso ang investigasyon, wala man lang iniisip na whitewash ng investigasyon because the then president was still at the height of his power, ay siguro pwede natin na-prove yun. Hindi nga po yun nangyari. Ngayon tayo umaasa na dahil dyan sa mga lumalabas na mga revelasyon, pwede. At nandyan na yung mga ebidensya na mga state-sponsored yung mga killings na yan. So, one last point, Mr. Chair. Because, 1 minute, yes ma'am. All right. Now, gusto ko sanang magpaalam sa committee that in my presentation, not today, because yung presentation ko dapat na isusundan ko yung kina Father Flavi and then kay Attorney Jokno. Now I want also to present new angle. Gusto ko sanang i-link pa talaga sa DDS killings yung mga nangyaring Gusto mo? patayan since 2016 or pagpatay under the name of war on drugs. I would wish to ask for permission that that's going to be the focus, especially so na lumilinaw ngayon, sinimulan na nung testimony ni Colonel Agarma na yun ang ginawang model. I would not have the time now to really explain all of that, but I can really come up with a comprehensive summary ng mga sinabi noon nila Edgar Matobato, yung mga sinabi subsequently ni Arturo Las Cañas, who at first denied that there was a DDS, denied responsibility for the killings, denied that it was then Mayor Rodrigo Duterte responsible for that, but in a subsequent appearance, wala na po ako noon, nakakulong na po ako, he recanted and gave us this very comprehensive story, lalo na dun sa kanyang ICC affidavit. I would want to Sige present... ma'am. Yes ma'am. Okay. a Can you comprehensive- wrap up? Okay na po ma'am? For now, Okay, sige po. Ganito po. We will give you the time, pero pwede ba mag-request din ng committee, can you give us a preview of what you will be presenting? Siguro if you can organize also your observations and your findings in a memorandum or position paper type document, then I will please do give that. us. Thank you. I will do that, Your Honor, including the dissenting report and then including Thank you, ma'am. all the observations. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Mr. Chair, just very short. yes, Very short. yes. Can we
have the assurance of Senator De Lima to be around once Kerwin Espinosa and Ronnie Dayan will be present in this hearing, because I'm going to ask him questions pag andyan na yung dalawa, Mr. Chair. May I know who is Rolly Dayan? Ronnie Dayan was a known driver of Senator De Lima, Mr. Chair. Is he the partner of Senator De Lima? Mr. Chair. That was revealed by Ronnie Dayan during the previous hearing. Mr. Chair. Mr. Chair. Let's focus on our topic. Okay, gentlemen. Okay, sige, ganito. Already moved na yata yung kanina pa, no? Na Ronnie Dayan will be invited to the next hearing. Senator Laila De Lima has manifested their intention to attend the next meeting. So, the next hearing. So, tugma-tugma lahat. Yes, Your Honor, because you want to that's respond? where I will make a Yes, comprehensive presentation and also comment on those revelations by Mr. Kerwin Espinosa Yeah. during the Quadcom, and perhaps he is expected to reiterate that here. I was hoping he would be here, Yes. including Colonel. You will be there as a resource person, ma'am. You'll be there as a resource person, not to defend yourself. Wala, hindi resource person to kayo. Okay, Mr. Chair, if I okay, may. sa Senator. Thank you, Mr. Chair. A few questions addressed to former Senator De Lima. During your time as a chairperson of the Commission on Human Rights, when did you start serving as the chairman of the Commission on Human Rights, if I may ask? I was appointed in 2008 Up to 2010. to 2010, All right. when I was appointed as the Secretary of All right. Justice. Did you conduct investigations regarding EJKs? Yes, Madam Chair? the CHR and bank All right. conducted public inquiry right there in Davao City. May I know kung ano-ano po yung mga lugar na inimbestigahan nyo tungkol sa EJK? Yung tungkol pa sa lugar, it was actually the entirety of Davao City because of the phenomenon of GDS. At inimbitahan nga po namin the former mayor who appeared and acted as resource person, and mga ilan-ilan na mga opisyal, maraming opisyal actually, the city councilors, barangay chairman, PNP officials. Only that, halos wala na nag-appear dun sa mga nakausap namin discreetly, confidentially, who shared their knowledge about the GDS. These are also self-confessed GDS members, just like Edgar Matubato. Kaya lang po, in the 2009 inquiry, wala pa po sila Edgar Matubato and Arturo Las Cañas. Na-mention yung mga pangalan nila, pero wala pa po sila doon. Hindi pa ho namin sila na-access at hindi ho na-present doon sa GDS inquiry. So wala ho kayong results ng investigation. Were there any cases filed because of your investigation, Madam Senator? Okay, when I was appointed in 2010, meron po ako yung aking mga personal investigation notes, pero wala pa ho yung naging resolution. Now, we turned over the records to the Commission on Human Rights, and then later, they came out with the resolution. That was, I think, in 2012, June 20, 2012. Yung resolution nila, one of the recommendations is for the filing of an administrative and criminal cases against then former Mayor Rodrigo Duterte and some other officials. What I know is that this was referred to the office of the Ombudsman. But I think later on, Mr. Duterte was cleared of, there was no finding or no cases filed. So the former president was against- cleared? Am I No, correct? it was not really cleared because I think, if I'm not mistaken, the main reason why no cases were filed with the Ombudsman against former Mayor Duterte and then President Duterte is that nung linabas na po yung from the Ombudsman is he was already the president. Well, So on Julie, the presidential immunity. in the course of your investigation, when you were CHR chairman, and you think that the former president was involved in in killings in his hometown in Davao, why didn't you file cases against him? The investigation was conducted. But the problem was that those who were in the know, yung konti ho na mga self-confessed DDS members at the time, they're not willing to testify. When you were DOJ secretary, why didn't you file a case against the former president? Tama. You had all the means, you had all the power to do so. When you were secretary of the Department of Justice. I actually referred the matter of when Edgar Matubato came to us for witness protection. I rinifer ko po ulit yung the DDS matter So what to happened? the wala po. Oh, Wala bakit po. wala? You were a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You did not do anything?
It's not To that I pursue did the not case? do anything. To pursue It's the just case? that I asked the NBI to pursue further the investigation. Pero wala na po na i-submit sa akin na report. They were telling me that they had also so much difficulty accessing possible witnesses at the time. Alright, mga kasama. Yan ha, narinig nyo ha. Kung paano boldjakin ito ha. Kasi naman, kung kailan nagkakaroon ng gantong papasok ang eleksyon, saka ho sila nagngangawa, di umano. Di ba? Kita nyo naman. Bakit dati, nung siya ay nasa mataas na posisyon ng gabinete? Bakit hindi niya ginawa yan? No? O, eto. Isang patunay lang ito na isang pamumulitika ang nangingibabaw dito. Kaya doon sa mga tuwadcom, pahiya na kayo ngayon, ha? Kaya i-like nyo yung video, ha? I-like nyo yung video at i-share, para hindi na kayo nahuhuli sa mga bagong issue, ha? Ano pa? I-share, subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hanggang sa muli. Bye-bye.